Kumusta mga brad? Ito nga po yung isa sa mga pinakabagong mini adventure scooter ni Honda. Ang kanilang Honda Horide 125. Sinasabi nga po na inspired daw po ito doon sa kanilang Africa Twin. Kung titignan nyo yung itsura niya, para nga po siyang pang-rugged talaga. Pwede siyang pangharabas kahit sa anong klaseng kalsada. Pero sa tingin ko, hindi obra to sa mga lubak-lubak na kalsada, lalo pa dito sa Metro Manila. Na substandard yung pagkagawa kasi kinurakot yung budget. Kaya kawawa yung mga motorista. Kawawa yung mga nakamotor. Pero sa tingin ko, kakayanin naman niya yung mga semi-off-road lang. Kasi mukhang doon naman talaga siya nakadesign. Basta wag lang yung sobrang lalang kalsada na parang katulad sa Metro Manila. Dito nga po sa atin kapag sinabi mong adventure scooter ni Honda, syempre Honda EDV agad yung unang papasok dyan na nasa kategory nga po ng 150 to 160cc. Pero itong Honda Horide nga po ay nasa kategory ng 125cc. At sigurado nga po kapag ito dinala ni Honda sa Pilipinas, madami talagang magkaka-interes kasi unang-una, Honda siya. Pangalawa, kitang-kita nyo nga po ang lapad ng floorboard niya. Madaming red horse ang pwedeng ikarga. At panalong-panalo nga po itong motor na ito kung sakaling mamalengke ka or di kaya mang-grocery ka or kung ano yung gustong ikarga mo dyan. Lahat na ikarga mo na. Yung ibang mga adventure scooter kasi walang floorboard. Katulad sa Honda EDV, walang mga floorboard yun. Although may maikakarga ka pa din naman, pero hindi talaga kasi ang dami nito. Sobrang useful po talaga kasi kapag may floorboard yung motor mo. Napaka-effortless nga po kapag marami kang dala. Oo nga pala, itong motor na ito kahit siya ay Honda, nanggaling po siya sa China. Yes po, produkto nga po ito ni Woyang Honda. Kung sa bagay, uso naman na ngayon yan. Mga Chinese brand tsaka Japanese brand nagkukulab. At alam naman po natin na kapag yung motor nanggaling sa China, pangmalakasan yung mga features niyan. Kagaya na nga lang po nitong Honda Horide 125, kargado po siya ng mga pangmalakasang features. Bukod nga po sa may pagka-unique yung itsura niya, I mean unique para sa isang mini adventure scooter. Ito nga po ay naka full LED lighting na. At kung mapapansin nyo nga din po yung ilaw niya sa harapan at yung ilaw niya sa likuran, halos magkaparehas. Naka-keyless at meron din po itong NFC, yung parang card lang na tinatap mo. Yung kanyang panel gauge, naka TFT display, na basic na nga lang po sa kanila. At para nga po sa isang 125cc na mini adventure scooter, naka dual channel ABS na po ito. O diba, samantalang yung Honda dito sa Pilipinas, tipid na tipid pagdating sa mga ganyang bagay. Samantalang yung Honda doon sa China, halos lahat binubuhos na nila. At meron nga din po itong TCS or Traction Control System. So pagdating nga po sa mga safety features, safe na safe ka dito. Huwag ka lang masagasaan ng pison, hindi ka safe doon. At dahil ito nga po ay isang mini adventure scooter, naka-dual shock na po siya sa likuran. Para kung sakaling mag-off-road ka, maganda yung bounce niya sa likod. Pero ang pinakatanong nga po ngayon ng mga tao, ilalabas ba kayo sa Pilipinas yan? Sa ngayon, hindi pa po natin alam. Pero kung gugustuhin talaga ni Honda, pwedeng-pwede naman. Pero kung ayaw naman nila, wala din po tayong magagawa. Minsan bulok din yung sistema nila Kung ano yung gusto ng mga tao, hindi nila dinadala sa Pilipinas. Samantalang yung hindi gusto ng mga tao, yun yung dinadala nila sa Pilipinas. O diba? Kupal kay Pay.